Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Startup. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng dalawang binata na nagngangalang Taek-il at Sang-pil, kung saan si Taek-il ay ang may blonde na buhok na batang lalaki, ay nakabili ng isang second-hand na motorbike sa Shopee. Gayunpaman, ang kondisyon ng motor ay hindi tulad ng inaasahan, dahil nasira agad ito, nang subukang i-restart ang makina, bigla silang pinagtripa ng mga siga, sinipa sila ng mga ito at nabasag ang rearview mirror ng kanilang motorsiklo. Nainis si Taek-il at saka hinabol ang mga ito at nag-drive ng matulin na naging sanhi para habulin sila ng mga pulis na nagpapatrol sa kalsada. Dahil kakarag-karag ang kanyang motor ay hindi niya ito madrive ng maayos, kaya't nabangga siya at tuluyang sumemplang. Agad na dinala sina Taek-il at Sang-pil sa himpilan ng pulisya, kung saan pinuntahan sila ng ina ni Taek-il at pinagalitan siya sa pagbili ng motor gamit ang pang-tuition fee nito. Pagkatapos ay sinabi ni Taek-il sa kanyang ina na gusto niya nang huminto sa pag-aaral dahil hindi nakakayanin ng kanyang ina na mabayaran ang matrikula nito. Nang marinig ito ng kanyang ina, na dating professional volleyball athlete, ay sinampal sa mukha si Taek-il dahil sa sobrang galit sa mga narinig nito. Pagkatapos, si Taek-il, na walang pakialam sa kanyang kinabukasan, at ayaw sumunod sa gusto ng kanyang ina, ay nagpasya na lumayas sa bahay, walang ibang patutunguhan at $10 lamang ang laman ng kanyang bulsa. Saka siya sumakay sa isang bus na nagdala sa kanya kung saan. Sa kabilang banda, ang kanyang ina na nagsusumikap para metustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ay sinubukang hanapin ang kinaroroonan ni Taek-il sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. Pero hindi rin niya sinasagot ang phone niya kahit malupit siya kay Taek-il, umaasa siya na si Taek-il ay magkakaroon ng magandang buhay kaysa sa kanya. Kaya naman nagsisikap siyang mabayaran ang pag-aaral ni Taek-il hanggang kolehiyo. Ngunit tila hindi naiintindihan ni Taek-il ang kagustuhan ng kanyang ina at sa halip ay iniwan siya, samantala, si Taek-il pala ay nasa isang bus na patungo sa isang maliit na bayan na tinatawag na Gunsan sa North Jeolla Province. Pagkababa ng bus, hindi sinasadyang nakilala ni Taek-il ang isang babaeng mapula ang buhok na nagngangalang Kyungju, at pagkatapos ay sinuntok siya sa tiyan dahil nagalit ito sa kanya. Matapos maglakad sa mga kalye sa paligid doon, si Taek-il ay napagod at nagutom, ay nakakita ng isang tindahan ng pansit na medyo mura. Agad siyang pumunta doon at nakilala ang lalaking may-ari ng restaurant na nagngangalang Gong. Nang si Taek-il ay kakain na ng isang mangkok ng noodles sa halagang $3, isang food delivery courier ang pumasok sa shop at tumungo sa kusina. Gayunpaman, may kaunting kaguluhan sa kusina, at nakita ni Taek-il ang courier na nagmamadaling umalis. Mukhang curious si Taek-il sa nangyari doon pero hindi siya naglakas loob na magtanong. Pagkatapos nito, nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa isang pampublikong paliguan at pag-isipan ang susunod niyang gagawin. Sa ibang lugar, si Sang-pil ay makikitang nakatira kasama ang kanyang lola, kung saan hanap buhay nila ang pagbebenta ng mani. Kinabukasan, nang bumalik si Taek-il sa tindahan ng pansit upang kumain, nalaman niyang kailangan nila ng food delivery man, hindi na nag-isip, agad na nag-apply si Taek-il para sa trabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Gong kay Taek-il na dapat siyang magtrabaho ng hindi bababa sa 3 buwan bago humiling ng isang araw ng pahinga upang makauwi, agad namang pumayag si Taek-il. Pagkatapos ay ipinakilala si Taek-il sa isang tagahatid ng pagkain na nagngangalang Guman na tila walang ingat at nalaglag ang barya na dala niya. Lumipat ang eksena sa pakikipagkita ni Sang-pil sa isang lalaking nagngangalang Donghua na nag-aalok sa kanya ng trabaho. Gayunpaman, tumanggi si Donghua na sabihin ang uri ng trabaho at sasabihin lang niya ito kay Sang-pil sa kanyang job interview. Samantala, si Taek-il na tila curious sa tagaluto sa shop pagkatapos ng insidenteng nakita niya kahapon, pagkatapos ay pumunta siya sa kusina at nakita si Jae-yo Sok, isang matipunong lalaki na may nakakatakot na itsura. Dahil sa walang galang na ugali ni Taek-il sa mga nakakatanda at sa kanyang mga salita na ikinairita ni Jae-yo Sok, agad siyang binugbog nito hanggang sa siya ay nawalan ng malay.
Dahil sa insidente, nahimatay si Taek-il at pagsapit ng gabi ay labis siyang nagulat nang makita na nasa tabi niya si Jae-sok at natutulog na nakadilat ang mga mata. Kinabukasan, sinimulan ni Taek-il ang kanyang unang araw sa pagtatrabaho bilang isang food delivery man. Dahil sa pagiging masungit, madalas na nabubwisit ni Taek-il si Jae-sok, lalo na kapag pinagtatawanan niya ang malaki nitong katawan. Sa ibang lugar, si Sang-pil pala ay nagtatrabaho para kay Dong-hwa bilang isang debt collector. Samantala, tila nakakasundo na ni Taek-il ang kanyang mga katrabaho, kahit na madalas siyang makipagtalo kay Jae-sok sa mga walang kwentang bagay. Pagkatapos ay nagpustahan sina Jae-sok at Taek-il, kung saan nawalan ng malay si Taek-il matapos siyang suntukin ni Jae-sok. Samantala, si Sang-pil na namamahagi ng mga business card sa loan office na kanyang pinagtatrabahuan ay aksidenteng nakita sa gilid ng kalsada ang ina ni Taek-il, at tila stressed. Pagkatapos nito, nakita si Taek-il na naghahatid ng pagkain kay Kyung-ju, ang babaeng may pulang buhok na nakilala niya sa terminal ng bus. Dahil laging masungit si Taek-il kahit sa babae, sinaktan siya ni Kyung-ju. Lalo siyang nagalit nang hindi sinasadyang mahawakan ni Taek-il ang kanyang dibdib, kaya agad siyang binanata ni Kyung-ju. Nang umuwi si Taek-il na may pasa, hindi maiwasang kutsain siya ni Jae-sok. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Taek-il para sa isang video call. Pero dahil nililinis ni Taek-il ang sarili, sinagot ni Jae-sok ang tawag. Si Sang-pil pala ang tumatawag, at mukhang nagulat siya nang sinagot ni Jae-sok ang telepono. Nakita ito ni Taek-il. Saka kinuha ang kanyang cellphone, tila gustong sabihin ni Sang-pil kay Taek-il ang tungkol sa kanyang ina na tila nahihirapan. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Taek-il at sa halip ay ibinaba ito kaagad. Habang magkasamang kumakain, hindi sinasadyang sinabi ni Taek-il sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na siya ay binugbog ng isang babae. Nang marinig ito, mas kinutsa siya ni Jae-sok hanggang sa humagalpak siya ng tawa. Sa ibang lugar, si Kyung-ju, nakadarating lang sa kanyang hotel room ay nagulat sa presensya ng dalawang dayuhang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang mga kasama sa kwarto. Si Kyung-ju at ang dalawang lalaki ay nag-away, ngunit si Kyung-ju ay nabugbog ng mga ito ng husto, kaya siya ay tumakas. Samantala, si Taek-il at ang kanyang mga katrabaho na nagpapahinga sa rooftop ay nakita si Kyung-ju na tumatakbo palapit sa kanila. Si Taek-il, na gustong gumanti, ay tumalon pababa at pinahinto siya. Pero ang totoo, ay may problema si Kyung-ju dahil hinahabol siya ng dalawang lalaki at gusto siyang bugbugin. Si Taek-il ay hindi umimik at nagmadaling tinulungan si Kyung-ju, kahit na siya ay nabugbog sa huli. Dahil nagkagulo, ay agad na nagsilabasan ang mga residente roon sa kani-kanilang mga tahanan kaya't nagpa siya ang dalawang lalaki na umalis na lang. Pagkatapos ay dinala ni Taek-il si Kyung-ju sa kainan upang magamot kaagad ang kanyang mga sugat. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Kyung-ju sa kanila at nagpaalam. Nang makitang nakayapak si Kyung-ju, ipinahiram nito ang kanyang sapatos. Sa kabilang banda, mukhang nasasanay na si Taek-il sa kanyang trabahong food delivery. Isang araw, bumalik si Taek-il upang maghatid ng pagkain para kay Kyung-ju at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang sapatos. Gayunpaman, tinanggihan ni Taek-il si Kyung-ju na gustong magbayad para sa pagkain. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakuha ni Taek-il ang kanyang unang sweldo at planong ilibre silang lahat. Pagkatapos ay iminungkahi ni Gong kay Taek-il na umuwi paminsan-minsan at bisitahin ang kanyang ina. Dahil hindi pinansin ni Taek-il ang payo ni Gong, sinampal siya ni Jae-sok sa mukha at pinayuhan siya ulit. Ito ay tila nakapagpaunawa kay Taek-il, at sa wakas ay nagpasya siyang bisitahin ang kanyang ina. Gayunpaman, sa pagdating sa bahay, si Taek-il ay nakahanap ng isang sulat at nalaman na ang kanyang ina ay kasalukuyang nasa trabaho. Pagkatapos ay nakita ni Taek-il si Sang-pil, kung saan ikinwento nila ang buhay ng isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nagkita. Sinabi ni Taek-il na huminto na si Sang-pil sa kanyang trabaho bilang loan shark at debt collector dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Pero mukhang walang pakialam si Sang-pil sa sinabi ni Taek-il. Pagkatapos noon, binisita ni Taek-il ang kanyang ina na ngayon ay nagmamay-ari ng isang simpleng bakery na binili niya sa murang halaga. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng pansit sa lungsod ng Gonsan. Gayunpaman,
pinagalitan siya ng kanyang ina dahil nagsusumikap siyang magbayad para sa paaralan ni Taek-il at sinabihan siyang umuwi at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Si Taek-il ay sumalungat sa kagustuhan ng kanyang ina at umalis pagkatapos ibigay sa kanyang ina ang kanyang unang sweldo. Pagkaalis ni Taek-il, dumating ang isang lalaki upang makita ang kanyang ina at nagbabala na malapit ng sirain ang bakery dahil tila binili ng ina ni Taek-il ang gusali na iligal na itinayo ng dating may-ari. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi kay Sang-pil na mangolekta ng utang mula sa isang lalaking may-ari ng tindahan. Gayunpaman, nabugbog siya ng husto kaya kinailangan niyang magpagamot sa ospital. Sa ibang lugar, si Taek-il ay naaksidente na naging sanhi ng pagkahulog niya sa kalsada nang mabangga ang motorbike na kanyang sinasakyan. Ang driver pala ng sasakyan ay isa sa mga lalaking bumugbog kay Kyung-ju. Sa ibang eksena, ay tinanggap si Kyung-ju para magtrabaho sa noodle shop bilang isang waitress, kung saan inalok siya ni Gang na okupahin ang silid ng kanyang yumaong anak na babae matapos malaman na wala itong matitirhan. Para i-welcome si Kyung-ju bilang bagong empleyado, pumunta sila sa isang karaoke bar para magsaya. Sa kanyang pagbabalik mula roon, nakita ni Taek-il ang lalaking nanakit sa kanya sa kalye at nais na gumanti. Gayunpaman, madaling napatumba ng lalaki si Taek-il, kaya namagitan si Jae-sok sa pamamagitan ng pagpahid ng chips sa mukha ng lalaki. Sa ibang lugar, sinubukan ni Sang-pil, na nakalabas na sa ospital, na gumanti sa lalaking bumugbog sa kanya. Gayunpaman, tila nag-aalangan siya at napagtanto na mali ang kanyang gagawin. Hindi nagtagal, ang lalaking nanakit kay Taek-il ay dumating sa restaurant kasama ang isang grupo ng mga gangster, kung saan sila ay gumawa ng gulo doon hanggang ang mga abo ng cremation ng anak ni Gang ay natapon, at hindi na napigilan ni Jae-sok ang kanyang galit, at agad na sinuntok ang mga ito. Nalaman ni Taek-il at ng kanyang mga katrabaho na si Jae-sok ay dating boss pala ng gangster na lubos na iginagalang sa lugar, maging ng mga pulis. Sa oras na iyon, si Jae-sok na nasugatan matapos makipag-away sa mga gangster ay hindi sinasadyang nakita si Gang na muntik ng wakasan ang kanyang buhay, dahil sa pagkabigo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak na babae. Pagkatapos ay iniligtas ni Jae-sok si Gang at hiniling sa kanya na huwag mawala ng pag-asa at magpatuloy na mabuhay. Simula noon, nagpasya si Jae-sok na magsimula ng bagong buhay bilang isang kusinero sa kainan ni Gang, at iniwan ang kanyang buhay bilang isang gangster. Pagkatapos ng kaguluhan, noong gabing iyon, biglang napuno ang kainan ni Gang ng mga gangster na mga tauhan pala ni Jae-sok. At isang lalaking nagngangalang Tae-sung, na humiling kay Jae-sok na bumalik sa pagiging isang gangster boss dahil madalas na gumagawa ng kaguluhan ang kanilang mga kalaban na gang sa kanilang teritoryo. Napagtanto na ang kanyang presensya ay maaaring mailagay sa panganib si Gang at ang iba pa, nagpasya si Jae-sok na umalis at bumalik sa kanyang dating buhay bilang isang gangster boss. Tila naiintindihan ni Gang ang desisyon ni Jae-sok, at hiniling sa kanya na bumalik anumang oras dahil palagi siyang malugod na tatanggapin doon. Nalungkot si Taek-il sa pag-alis ni Jae-sok dahil itinuring niya na itong sarili niyang pamilya, kahit na lagi silang nag-aaway at madalas siyang kutsain at bugbugin nito. Sa ibang lugar, nakita ni Sang-pil na ang bakery ng ina ni Taek-il ay pinasara at agad na sinabihan si Taek-il sa telepono. Kinabukasan, binisita agad ni Taek-il ang kanyang ina, kasama si Kyung-ju. Sinabi ng kanyang ina na naloko pala siya ng dating may-ari ng gusali na ilegal na bumili ng lupa. Si Taek-il na nag-aalala sa mga problema ng kanyang ina, pagkatapos ay tumawag kay Jae-sok para humingi ng tulong. Gayunpaman, sinabi ni Jae-sok kay Taek-il na maging matured na at lutisin ang kanyang sariling problema. Samantala, pumunta pala si Jae-sok sa headquarters ng karibal na gangster, kung saan hiniling niya sa kanila na huminto sa pagdudulot ng kaguluhan at respetuhin ang teritoryo ng isa't isa. Gayunpaman, dahil tinanggihan nila ang alok ng kapayapaan, napilitan si Jae-sok na pabagsakin silang lahat at nagawang talunin ang mga gangster ng mag-isa. Sa ibang lugar, ang mga debt collector ay pumunta sa ina ni Taek-il para mangolekta ng bayad para sa bakery. Sinubukan silang pigilan ni Taek-il at Sang-pil, ngunit dahil sa kaparehong kumpanya ni Sang-pil ang mga debt collector, nagduda si Taek-il at naisip niya na kasabwat nila si Sang-pil. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi siya nanghiram ng pera kay Sang-pil. Ang isa sa mga debt collector ay nakakita ng isang sobre ng sweldo na ibinigay ni Taek-il sa kanyang ina, at pagkatapos ay ibinigay ito sa kanyang amo.
Magalang na hiningi ang sobra ng nanay ni Take-il, ngunit ayaw ibigay ng amo, pilit na inaagaw ni Take-il ang sobre kaya siya nabugbog. Dahil sa ayaw niyang nakikitang binubugbog ang kanyang anak, bumangon ang ina ni Take-il at inilabas ang kanyang kakayahan bilang profesional na manlalaro ng volleyball upang talunin ang mga debt collector at nakuha ang sobra ng sahod na ibinigay ni Take-il. Samantala, hiniling ni Jae-suk kay Tae-sung na dalhin siya sa isang restaurant, kung saan humiram siya ng mga kagamitan sa kusina para magluto ng sarili niyang pagkain. Pagkatapos nito, sinabi ni Jae-suk kay Tae-sung na ang pagluluto at pagiging chef sa isang restaurant ay ang kanyang bagong buhay. At mula ngayon, tuluyan na niyang iiwan ang kanyang dating buhay bilang isang gangster boss. Sa wakas ay naunawaan na ni Tae-sung at iginagalang ang desisyon ni Jae-suk. Pagkatapos ng insidente, muling nakipagkita si Take-il sa kanyang ina, at nagpasya silang manatili sa bahay ni Sang-pil saglit dahil kinumpiska ang kanilang bahay upang makabayad ng mga utang. Samantala, sinisira pa rin ang panaderya ng ina ni Take-il, ganun paman, magaan ang loob at masaya ang ina ni Take-il na nakauwi na ang kanyang anak at maayos na ang pakiramdam, ganun din si Sang-pil. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya din si Dong-hwa na huminto sa kanyang trabahong nagpapautang at nagbukas na lamang ng isang simpleng tindahan ng pritong manok. Sa kabilang banda, nagpasya si Jae-suk na bumalik sa pagiging chef sa kainan ni Gong. Samantala, bumalik si Kyung-ju sa pag-aaral pagkatapos siyang tuluyang ampunin ni Gong. Ang pelikula ay nagtatapos kay Take-il na isinakay ang kanyang ina sa isang second-hand na motorbike na binili niya. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.